Si Juliet ay isang sales lady sa mall. Napilitan lamang siya na magtrabaho at tumigil sa pag-aaral para sa mga kapatid. Ang ama niya kasi ay huminto na sa pamamasada ng jeep dahil sa sakit sa baga. Bilang panganay, ayaw ni Juliet na mahinto sa pag-aaral ang mga kapatid. Sa panahon ding ito ay may kasintahan siya, si Paul. Nakilala niya ito sa pamamagitan ni Arlene, ang kaniyang best friend. Si Paul ay kumukuha ng kursong seaman. Naging malapit na rin ang binata sa pamilya ng dalaga dahil mabait naman talaga ito. Pero sa kabila ng masayang relasyon, ay may isang taong lihim na nasasaktan. Si Arlene, may itinatagong damdamin sa syota ni Juliet, pero kinimkim niya lang ito at ibinaling ang tingin sa iba't ibang lalaki. Subalit ang lihim na pagtingin ay naging umpisa na pala sa umuusbong na ugat ng pagkainggit at galit. Bagamat ganoon ang nararamdaman ni Arlene, ay naging masaya na lamang siya sa relasyon ng kaniyang kaibigan. Isa si James sa mga naging boyfriend ni Arlene. Kung tutuusin, walang matinong relasyon ito dahil papalit-palit lamang ng lalaki. Minsan ay lihim na pinapasok ni Arlene ng bahay ang syota at doon pinatulog sa kwarto niya. Naganap ang labanan sa kama sa pagitan ng dalawang katawan na nag-aapoy sa init ng makamundong kaligayahan. Subalit kinaumagahan ay nahuli ito ng ama ni Arlene. Nagalit at itinakwil siya ng ama. Lumapit siya kay Juliet at humingi rin ng tulong upang makahanap ng trabaho. Nagdesisyon na rin ito na tumigil na sa pag-aaral. Hoy Mars, ano tong narinig ko? Pinalayas ka ng tatay mo? Oo kaya titigil na rin ako sa pag-aaral. Baka pwede mo akong ipasok dyan sa mall, may bakante ba? Baliw, bakit ka naman titigil sa pag-aaral? Imbis na maghanap ka ng trabaho, kausapin mo ang tatay mo, tumingi ka ng tawad. Paano ba kasi? Nahuli na naman kami ni James. Bobo kasing lalaking yun. Ang sabi ko, wag lumabas ng kwarto. Ayun, nahuli siya ni Itay. Ano? Nagdala ka na naman ng lalaki sa bahay niyo? Diyos ko Mars, ang landi mo talaga. Wag mo na akong husgahan. Sa tingin mo, bubuhayin pa ako ng tatay ko. Kaya sige na Mars, tulungan mo naman ako. Sige na, kakausapin ko ang coordinator ko. Bagamat pasaway itong si Arlene, hindi naman siya pinabayaan ni Juliet. Naging magkasama sa trabaho ang dalawa at nangungupahan naman si Arlene. Samantala, si Paul naman ay nagpapatuloy pa rin sa pag-aaral bilang seaman. Minsan ay sinusundo niya si Juliet sa trabaho at nananatili sa bahay ng nobyo sa loob ng ilang oras. Naging maayos ang relasyon nilang dalawa. Nirespeto ni Paul ang kagustuhan ni Juliet na hindi mo na gawin ang isang bagay hanggat hindi pa sila kasal. Ngunit sadyang sinusubok sila ng panahon. Minsan ay hindi pumasok sa trabaho si Juliet dahil may lagnat ito. Kaya noong susunduin na siya ni Paul ay si Arlene lang ang naroon. Uuwi na sana si Paul pero inaya siya ni Arlene sa kanyang boarding house dahil may ipapaayos daw itong sira. At dahil magkaibigan naman sila ay sumama agad si Paul. Nagbiro pa ito na magpapabayad sa serbisyo niya. Pero ibang sira pala ang ipapaayos ni Arlene. Sa loob ng kwarto ay naganap ang hindi dapat maganap. Inakit niya si Paul at hindi rin napigilan ng lalaki ang tukso ng mundo. Arlene, hindi dapat nangyari to. Ano na lang ang mararamdaman ni Juliet kapag nalaman niya to? Malalaman niya kapag sasabihin mo. Ano ka ba naman, Paul? Ngayon lang naman to. Pasensya ka na at noon pa talaga interesado na ako sa'yo. Pakiusap, Arlene. Sikreto lang natin to. Mahal na mahal ko si Juliet. Mahal na mahal? Kung umbarangkada ka kanina, daig mo pang hinete. Sige, Arlene. Mauna na ako. Pasensya ka na din. Nadala lang ako sa sitwasyon. Huwag kang mag-alala, Paul. Ayoko din na masira kami ni Juliet. Nagkasundo sina Paul at Arlene na ilihim ang nangyari. Kahit ginusto ito ng babae, ay nakonsensya pa rin siya sa kasalanang ginawa. Ang gabi ng kasalanan ay inilibing ng dalawa sa limot at nagpatuloy ang buhay na parang walang nangyari. Pero may mga pagkakataong naaalala ni Arlene ang tagpong yun, kaya sa ibang lalaki na lang niya ito ginagawa. Samantala, lumipas ang panahon at natapos sa pag-aaral si Paul.
Ngunit sumabit siya sa physical exam na naging dahilan kung bakit hindi siya makapagtrabaho abroad. Gumuho ang mundo ni Paul. Nagsimula siyang madepress, kaya madalas irritable at palaging alak ang karap. Dagdag pa ang pamilya niya na nanibugho sa kanya. Imbes na suportahan siya, ay sumama pa ang loob nito sa kanya. Kaya nagdesisyon siyang umalis sa bahay at mamuhay mag-isa. Paano na yan, Juliet? Paano na mga pangarap natin? Ang ingrandeng kasal na ipinangako ko sa'yo. Ang maganda at malaking bahay. Mga sasakyan at magandang buhay para sa'yo at sa magiging pamilya natin. Lahat naglaho na. Ano ka ba, Paul? Ang mahalaga sa akin ay ikaw. Hindi pa katapusan ng mundo. Hindi lang ang trabaho sa barko ang pwede mong gawin, Paul. Magtutulungan tayo. Magkasama sa hirap at ginawa. Salamat, Juliet. Hindi talaga ako nagkamali sa'yo. Mahal na mahal kita. Nakakuha ng trabaho si Paul bilang medical representative. Salesman ng mga gamot. Maganda naman ang sahod, pero madalas ay nasa biyahe ang binata. Nagpatuloy pa ang kanilang buhay. Naging coordinator na din si Juliet, pero si Arlene ay nanatiling sales lady sa loob ng mahabang panahon. Hanggang sa dumating ang isa na namang pagsubok sa kanilang mga buhay. Ang ama ni Juliet ay na-diagnose na may lung cancer. Gumuho ang mundo ni Juliet nang malaman ang findings ng doktor. Halos hindi siya makagalaw sa kinauupuan. Habang nasa gitna ng kalungkutan ang pamilya niya, nasa hagdanan siya nakaupo at nag-iisip ng paraan kung saan kukuha ng malaking halaga upang ipagamot ang kaniyang ama. Kahit tapos na sa pag-aaral ang mga kapatid niya, ay hindi pa rin sapat ang sahod ng mga ito dahil may sarili na ding pamilya. Pakiramdam ni Juliet ay naiwan sa kanya ang napakabigat na obligasyon. Isang araw, kinausap niya si Paul tungkol sa kalagayan ng kaniyang pamilya. Wala nang naisip na paraan si Juliet kundi ang magtrabaho sa ibang bansa. Nais pa niyang mabuhay ang ama sa mahabang panahon, kaya gagawin niya ang lahat. Ano? Mag-abroad ka? Paano na ako? Akala ko ba magkasama tayo sa hirap at ginawa? Bakit mo ako iiwan? Hindi naman kita iiwan, Paul. Lalayo lang ako at isa pa. Kahit araw-araw tayo magkausap sa phone, madali lang naman yun. Kailangan kong gumawa ng paraan para sa tatay ko. Alam mo naman ang sitwasyon niya, di ba? Pero Juliet, aakuin mo ba lahat? Give up mo na nga ang pag-aaral mo para sa kanila. Tapos ngayon, sosolohin mo lang to. Tutulong din naman sila pero hindi pa rin sapat at may mga sarili na silang pamilya. Paul, di hamak na mas malaki ang kikitain ko doon at mag-iipon rin ako para sa ating dalawa. Gaano ka ba katagal mawawala? 1 taon, Paul. Yan ang sabi ng nakausap ko. Sa Japan ako magtatrabaho bilang fruit picker. Fruit picker? Hindi ba mahirap yun? Sanay ako sa hirap, Paul. Mag-iipon ako para may pang negosyo pagka-uwi. Madali lang sabihin yan. Ano bang magagawa ng 1 taon na sahod kung may cancer kang gagamutin? Paul, tiwala lang sa Diyos. Kung kikilos ka, tutulungan ka niya. Samantala, nang malaman ni Arlene na mag-a-abroad si Juliet, ay nag-apply na din ito. Umiral na naman ang pagkainggitera nito. Ikinatuwa naman ni Juliet kahit papaano ay hindi siya malulungkot masyado dahil kasama niya ang kaibigan. Ilang buwan pa bago nakalipad sila ng Japan, ang pag-apak ni Juliet sa ibang bansa, bitbit ang pag-asa na masalba pa ang buhay ng kaniyang ama. Nagkabaon-baon na rin siya sa utang dahil sa pagpapagamot ng ama habang nasa Pilipinas pa siya. Halos walang pera si Juliet nang dumating sa Japan. Tila umayon sa kanya ang kapalaran. Napakabait ng kanilang amo na si Hiroshi Nakatani. Napakalaking fruit farm ang pagmamay-ari nito. Nasa 30 ang bilang nilang manggagawa at 5 doon ay kapwa Pinoy. Nasa bulubundukin sila ng Japan, libre ang bahay at pagkain. Para ka talagang namuhay sa bukid. Ang kaibahan nga lang ay may sahod. Anak ng patis naman oh. Akala ko masisilayan ko ng Tokyo. Dito pala tayo sa bundok ibabagsak. Bakit ano ba sa tingin mong gagawin natin dito, bakasyon? Hindi ka kasi nakikinig eh. Na-orient na tayo, di ba? Na dito tayo maninirahan. Ay, ganun ba, Mars? Akala ko kasi pupunta lang tayo dito sa oras ng trabaho. Ano ka ba, Mars? Ang layo ng Tokyo dito, no?
Pero ito na ang umpisa ng pangarap ko. Mapagamot ko si Itay at mag-iipon para sa amin ni Paul. Mars? Di ba cancer yung sakit ng tatay mo? Sa tingin mo gagaling pa siya? Walang imposible sa Diyos, Mars. Tiwala at pananalig lang. Alam mo, Mars, naiinggit talaga ako sa'yo. Kahit may mga problema ka, nagagawa mo pa rin ng paraan. At palagi ka pa ding sinuswerte. Kagaya ngayon, kung hindi dahil sa'yo, baka hindi rin ako makapag-abroad. Salamat talaga, Mars, ha? Naku, wala yun. Ang mahalaga, magkasama tayo. At pwede ba, Mars, ayusin mo na yung buhay mo. Ilang taon na bang nakalipas, hindi pa rin kayo bati ng tatay mo? Yun na nga eh. Hanggang ngayon wala pa rin akong nararating. Anong mukhang iaharap ko sa kanila? Pero tama ka, Mars. Ngayon na ang umpisa ng mga pangarap natin. Go, go, Japan! Lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Napagtanto ni Juliet na hindi pala ganun kadali ang magtrabaho sa ibang bansa. Ang pagiging fruit picker ay mahirap. Bilad ka sa init at sobrang lamig naman tuwing gabi. Nagsikap at pinagbuti ni Juliet ang kanyang trabaho. Samantalang si Arlene ay nagiging sakit ng ulo ng kanyang amo. 1 taon ang kontrata nila, pero si Arlene ay tamad. Hindi nag-overtime at palaging absent. Lahat na yata ng sakit ay naging rason na niya. Madali lang kasi pakiusapan ng namamahala sa farm. At ang ending, laging nakanguso si Arlene sa araw ng sahod. Kakaunti lang kasi sa kanya kumpara sa iba, lalo na kay Juliet. Maliban sa sarili ay wala nang binubuhay pa si Arlene, kaya wala itong hugot sa buhay upang magsikap ng husto. Panay reklamo din siya at minsan ay nakikisilong lang sa mga puno at hindi na gumagawa. Napapailing lang si Juliet kapag nakikita ang kaibigan na nakatihaya na naman sa damuhan. Kahit anong payo niya ay ayaw talagang makinig. Binibilang palagi ang araw kung kailan sila uuwi. Pero walang naipong pera si Arlene. Madalas pa nga itong nangungutang kay Juliet at karamihan dito ay sinusulat na lang ni Juliet sa hangin. Kapag day off kasi ay laging gumagala si Arlene, habang si Juliet kahit minsan ay hindi nakapunta sa ibang lugar. Walang ibang iniisip si Juliet kundi ang makapag-ipon at makapagpadala ng pera pampagamot sa ama. Lumipas pa ang ilang buwan hanggang sa sumapit na ang pagtatapos ng kanilang kontrata. 1 linggo bagong huling araw ay kinausap ang iilan ng kanilang amo kasama na si Juliet. Mars, bakit kailangan kinausap? Bakit hindi kami kasali? Ano bang meron? Inalok ako ni Mr. Nakatani ng dagdag na kontrata. Ano? So kami hindi? Ako Mars, hindi ba ako makaka-extend dito? Well, sa bagay gusto ko na ding umuwi. Pero ano na mangyari sa akin sa Pinas kung wala ka, Mars? Pinag-iisipan ko pa, Mars. Kapag tinanggap kong kontrata, panibagong 2 taon ang madadagdag. Pero hindi pa ako makakauwi. Miss na miss ko ng pamilya ko, Mars. Pero ang mga gamot ni Itay, mas lalong naging mahal at may chemotherapy pa. Nako, Mars, ano nang gagawin mo ngayon? Nag-aagaw kay Juliet ang pagkasabik sa pamilya at pangangailangan ng pera. Binigyan siya ng 1 araw upang magdesisyon. Bago siya matulog ay tinawagan niya ang kaniyang bunsong kapatid at ayon dito, hindi na muna daw siya makakatulong pinansyal dahil kabuwanan na ng kaniyang asawa. Posibleng cesarean pa ito kaya mas nangangailangan ng malaking halaga at ang kanilang ama ay nag-umpisa ng malagas ang mga buhok at pumayat ng husto dahil sa kimo. Sinapupo na lamang ni Juliet ang ulo, nagpipigil sa luha at boses. Ayaw niyang makaramdam ang kaniyang pamilya na siya ay nahihirapan na sa ibang bansa. Ang pagod sa trabaho ay tiniis si Juliet, maibigay lang ang pangangailangan ng kaniyang pamilya, lalong-lalo na ang kaniyang ama. Matapos ang tawag ay ibinaba niya ang phone at humagulgol siya ng iyak. Parang tinusok ang puso ni Juliet kapag binitawan niya ang alok ng kaniyang amo ay hindi na niya masusuportahan ang pagpapagamot ng kaniyang ama. Kinabukasan, buo na ang desisyon ni Juliet. Titiisin niya na hindi makita at makasama ng personal ang pamilya. Nakipag-usap siya sa kanilang amo at tinanggap niya ang panibagong kontrata na may karagdagang 2 taon. Nakita kasi ng kaniyang amo ang pagiging masipag ni Juliet sa trabaho at kahit kailan ay hindi ito lumaban
o na-late man lang. Sa katunayan, lihim na nakatanang si Mr. Nakatani sa mga empleyado at alam nito kung sino ang may puso sa trabaho. Pagkatapos ng trabaho sa araw na iyon, ay tinipon ang mga manggagawa. 5 lang sa 30 manggagawa ang pinalapit pa ng amo. Maya-maya pa ay isa-isang binigyan ng sobre ang 25. Naglalaman ito ng pera bilang panghuling sahod at kalakip ang plane ticket. Habang ang 5, kasama na si Juliet, ay pinapirma ng kontrata. Kalakip dito ay ang salaping nagkakahalaga ng 10 million yen o 3.8 million pesos. Halos maiyak si Juliet sa laki ng halagang ibinigay. Napalingon siya kay Arlene na nooy bahagyang nakangiti. Labis-labis na pasasalamat ang ginawa ni Juliet sa kaniyang amo. Hindi man makakasama ang pamilya, kapalit naman ito ay ang salaping makakatulong ng husto sa kaniyang ama. Habang nasa loob na sila ng kwarto ni Arlene, ay dito na nag-usisa ang kaibigan. Uy Mars, paano na yan? Hindi na tayo magkasamang uuwi. Bakit nabigyan ka pa ng kontrata samantalang ako hindi? Ang unfair naman. Tsaka magkano naman ng sobre, mukhang cheque yatang binigay sa'yo. Pasensya ka na Mars, pero pinag-isipan ko talaga ng husto kagabi. Mas kailangan nila ng pera kaysa presensya ko. Wala din naman ako magagawa kung uuwi ako. At tungkol sa sobre, napakalaki ng ibinigay nila sa akin. Tumataginting na mahigit 3 million sa pera natin. Ano? 3 million? Grabe Mars, ang laki naman yan. Mars, humihingi ako sa'yo ng sorry pero kailangan ko talaga eh. Pero huwag ka mag-alala, 3.8 million ito. Ang 800,000, sa'yo na. Magsimula ka ng negosyo Mars. At kausapin mo ng tatay mo. Bahagyang ngumiti si Arlene at sinabing ayos lang siya kahit mag-isang uuwi. Ipinakita ni Arlene ang isang tunay na kaibigan. Pero sa kalooban niya ay umiral ang matinding pagkainggit kay Juliet. Kaya palagi siyang nakabuntot dito dahil ayaw niyang maungusan ni Juliet. Kung anong meron ng kaibigan, dapat meron din siya. Kaya siya nag-Japan upang hindi mapag-iwanan nito. Nagsimula ang ganitong pakiramdam ni Arlene noong napunta si Paul kay Juliet. Makalipas ang ilang araw ay umusad na nga si Arlene. Umiiyak pa si Juliet na nagpaalam sa kanya. Malungkot din ang hitsura ni Arlene pero nang tumalikod na ang bus ay sumimangot ang hitsura. Puno ito ng inggit at galit. Samantala, sisimulan ni Juliet ang panibagong araw na hindi nakasama ang kaibigan. Dasal niya na maging maayos na ang buhay ni Arlene at makahanap na ito ng tunay na pag-ibig. Sa kabilang bahagi, lumapag na ang eroplano sa Pilipinas. Hindi tulad sa karamihang OFW, mabigat ang loob ni Arlene nang bumaba. Para sa kanya, hindi sapat ang 800,000 na ibinigay ni Juliet. Napakalayo nito sa 3 milyon at sa kikitain pa ni Juliet, habang siya, wala ng ibang pera. Hindi alam ni Arlene kung papaano palalaguin ang perang ibinigay ng kaibigan. Sa hotel pa siya tumuloy habang wala pang nahanap na boarding house. Sa sumunod na araw ay pinuntahan ni Arlene ang mga magulang ni Juliet bilang tugon sa pakiusap nito. Arlene, mabuti naman at ligtas kang nakauwi. Kumusta ang biyahe mo? Kumusta si Juliet? Yun na nga tita. Habang sinuwerte si Juliet, ako naman minalas. Oo, gusto ko nang umuwi pero mas gusto kong may trabaho. Pero wala eh. Nako Arlene, marami namang trabaho dito sa atin. Makakahanap ka din, ikaw pa ba? Kumusta na nga pala si Tito Berting? Ayun. Babalik-balik sa ospital dahil sa chemo. Kung hindi dahil kay Juliet. Ako, Diyos ko, wag naman sana. Wag na po kayong mag-alala tita. Nagsisikap po si Juliet doon at gagawin ng lahat para sa pera. Para magkapera, para sa pamilya. Bilib nga ako sa kaibigan kong yun eh. Napakasipag at walang kapaguran. Ayos bang tinitirahan niya doon at kinakain? Ay opo tita, huwag po kayo mag-alala tungkol doon. Mabait ang amo namin doon. Matapos ang tagpong yun, binalak ni Arlene na puntahan si Paul. Samantala sa Japan, dumaan sa isang training si Juliet. Hindi sa farming, kundi sa management. Napusuan ng kaniyang amo si Juliet na mamahala sa opisina dahil na rin sa dedikasyon nito sa trabaho at kasipagan. Bagay na labis ipinagpapasalamat ni Juliet.
Isang napakalaking oportunidad ang ibinigay ni Mr. Nakatani. Hanggang isang beses, nakasalubong ni Juliet sa hallway ng gusali ang anak ng kanyang amo na si Kiyoshi. Ngumiti ito sa kanya at nagbigay galang. Gayon din ang ginawa ni Juliet. Pero iba na pala ang nasa likod ng mga ngiti ng binata. Lumingon pa ito sa kanya habang walang pagbabago sa ngiti nito. Si Kiyoshi ay ang nag-iisang anak ni Mr. Nakatani. Sa kabila ng pagiging mayaman, ay lumaking mabait at magalang si Kiyoshi dahil na rin ito sa kanyang mabubuting mga magulang. Natuwa naman si Juliet sa kabaitan ng binata pero baliwala iyon sa kanya dahil ang nasa isip niya sa Japan ay ang magtrabaho. Isang umaga, nagtagpo ang landas ni Paul at Arlene. Sinadya pa niya ang binata sa apartment nito. Hindi naman nagulat si Paul dahil nasabi na ni Juliet na si Arlene na lang ang makakabalik. Buo naman ang tiwala ni Paul sa kasintahan. "Oh, Arlene, kumusta ka na?" "Sayang. Ikaw naman kasi kung pinagbutihan mo lang ang trabaho mo, paniguradong magkasama pa kayo ni Juliet hanggang ngayon." "Wow ha, yan talagang bungad mo sa akin, Paul. Yan bang sinabi niya sa'yo? At naniwala ka naman?" "Bakit, Arlene? May ibang dahilan pa ba? Sabi kasi sa akin ni Juliet." "Natamad ako, palaging absent at gumagala." "Nako, ang galing. Palibhasa kasi hindi ako kagaya niya. Masipag nga si Juliet. Masipag sa ibang bagay." "Diretsuhin mo nga ako, Arlene. Alam mo ba kung magkano ibinigay ng mabait naming amo kay Juliet?" 3 milyon. Kahit itanong mo pa sa nanay niya. Pakasasa ng pamilya ni Juliet sa salapi ngayon, Paul. At sinong baliw na amo ang magbibigay ng ganoon kalaking halaga? Maliban na lang kung... Alam mo na. "Oy, Arlene, mag-ingat ka nga sa sinasabi mo. Hindi ganyang babae si Juliet." "Paul naman, parang hindi mo naman alam ang kalagayan ng tatay ng jowa mo. Aparatos na lang ang bumubuhay doon. At kapag tumigil sa pagpapadala ng pera si Juliet, tiyak, titirik ng mata ng tatay niya. Kaya isipin mo na lang kung anong kayang gawin ng isang desperadong anak para sa magulang." "Hindi totoo yan. Kakausapin ko si Tita Maria." "Huwag ka nang mag-effort. Sa tingin mo ba alam ng pamilya ni Juliet ang totoong nangyayari sa anak nila? My God, Paul. Akong nandoon kaya alam ko lahat. At sinong magnanakaw ba nga amin na nagnakaw siya? Sinisigurado ko sa'yo, kahit maglupasay ka pa sa kakatawag kay Juliet, hindi aamin yun." Napasuntok na lamang sa pader si Paul sa tindi ng panibugho. Pero sa kabila ng lahat ay hindi naman siya totally naniwala kay Arlene. Subalit nag-aagaw sa utak ni Paul ang mga pangyayari. Sa mga lumipas na araw ay nakikiayon lang si Paul sa mga kwento ni Juliet sa kanya. Sa kabila naman ay mga sinasabi ni Arlene tungkol kay Juliet. Unti-unting nilalaso ni Arlene ang utak ni Paul at sinisiraan ng husto si Juliet. May mga pagkakataon din na hindi na nakakausap ni Paul ng madalas si Juliet gawa nga sa panibagong trabaho nito. Dahan-dahang nagbago ang takbo ng kanilang relasyon. May mga oras na nag-aaway na sila sa telepono. Dahil sa pagnanais ni Juliet na mapagamot ang ama at mabigyan ng magandang buhay ang pamilya, ay hindi na niya napansin na napapabayaan na pala niya ang relasyon nila ni Paul. Dumagdag pa ang mga sulsul ni Arlene. Isang gabi, nagat na ni Arlene na naglalasing si Paul sa apartment nito. Nag-away na naman sila ni Juliet at wala siyang maisip gawin kundi ang uminom. Sinubukan pa siyang sawayan ni Arlene na tumigil na sa pag-inom. Ngunit masyadong emosyonal si Paul. Nagkaroon naman ng pagkakataon si Arlene na gamitin ang sandaling yun upang akitin na muli si Paul. Sa ikalawang pagkakataon, pakalipas ang maraming taon, ay muling nagsama ang dalawang katawan na nagbabalot ng makamundong pagnanasa. Nagising si Paul kinaumagahan na katabi na niya sa kama si Arlene. Mahimbing pa itong natutulog. Habang pinagmasdan niya ang babae, ay naisip niya si Juliet. Ngunit iba ang nasa imahinasyon ni Paul. Nakita niyang nakikipagniig si Juliet sa amo nitong matanda kapalit ang limpak-limpak na salapi. Nainis si Paul sa sariling imahinasyon. Tumuloy siya ng banyo at naligo. Nagising naman si Arlene dahil sa ingay ng tubig sa shower. Napangiti ang dalaga, bumangon ito at nagtungo sa kusina. Doon ay ginampanan niya ang pagiging babae sa isang bahay. Nagluto at naghanda ng almusal para sa kanila ni Paul. Nang makapagbihis ang lalaki, ay nagulat ito sa ginawa ni Arlene. Pinagsilbihan siya nito at inasikaso na tila isang asawa.
Ano sa tingin mong ginagawa mo, Arlene? Pinagsisilbihan kita. Alam mo ba na noon ko pa to gustong gawin sa'yo? Paul naman, may nangyari na sa atin kaya hayaan mo ko na pagsilbihan kita. Pero hindi kita asawa. Walang tayo, Arlene. Kung walang tayo, di wala. Ayos naman sa akin ang ganitong sitwasyon basta ako lang ang babae sa buhay mo. Papaligayahin kita, Paul. Pagsisilbihan at mamahalin. Nahihibang ka na ba? Alam mong may syota ako. Sino ba sa atin ang nahihibang, Paul? Ako na narito at nagsisilbi sa taong mahal ko? O ikaw na nagbubulag-bulagan sa babaeng may kinalantari ng iba kapalit ng pera? Tama na. Pupunta na ako sa trabaho at umalis ka na din dito. Umalis si Arlene sa apartment pero may bahid ng ngiti. Dama ng babae na unti-unti na niyang nakukuha si Paul. Hindi lahat ay mapapasa kamay ni Juliet. Kukunin ni Arlene ang taong sa tingin niya ay dapat sa kanya. Kung inaakala mo, Juliet, na sa'yo na lahat ng swerte, pues nagkakamali ka. Sa'yo na lang lahat. Trabaho, pera at pag-ibig. Hindi naman siguro masama na kukunin kung isa sa meron ka. Si Paul na dapat naging akin noon pa. Samantala, ang buhay ni Juliet sa Japan ay mas lalong tumingkad. Nagampanan nito ang pagiging department manager ng maayos na ikinatuwa ng husto ni Mr. Nakatani. Sa kabilang banda naman ay may isang nilalang na nakamasidlang palagi sa magandang dalaga. Aminado si Juliet na may pagtingin sa kanya si Kiyoshi pero hindi niya ito binigyan ng halaga dahil may kasintahan na siya. Habang naiisip ni Juliet si Paul ay napapatigil siya sa ginagawa at malalim na nag-isip. Napatanong siya sa isip kung bakit sila nagkakalabuan. Napapikit si Juliet nang mapagtanto niya na halos isang linggo na pala silang walang kontak ni Paul. Kinuha niya ang kanyang cellphone upang tawagan ng kasintahan pero hindi niya itinuloy. Para sa kanya, dapat ang lalaki ang manunuyo lalo pa at wala naman siyang kasalanan. Inilapag niya ang phone at bumalik sa trabaho habang si Paul naman ay gabi-gabi na lang na umiinom. Dumating na sa punto na tinatawagan na ni Paul si Arlene upang makasama. Hanggang sa napabayaan na ni Paul ang kaniyang trabaho. Madalas na itong lumiban at hindi na nagkakatugma ang sales. Umabot na sa puntong tinanggal na siya sa trabaho. Umuwi siya ng apartment sabay hagis ng bag sa sofa. Galit na galit at wala siyang ibang sinisi kundi si Juliet. Naglakas loob si Paul na i-dial ang numero ng kasintahan at nagkausap sila sa wakas. Mabuti naman at naisipan mo kung tawagan, Paul. Ano ba nangyayari sa atin? Ikaw, kumusta ka na ba dyan? Anong nangyayari? Ako talagang tinatanong mo. Baka ikaw. Ano na kayang nangyayari sa'yo dyan? Mukhang nag-e-enjoy ka na nga dyan, kaya hindi ka umuwi. Ano ba yung pinagsasabi mo, Paul? Alam mo ang dahilan kung bakit ako nagpapatuloy dito. Talaga lang ha? Wag ako, Juliet. Wag ako. Akala ko napakalinis mo. Yun pala, mas masahol ka pa sa pusali. Anong pusali? Ano bang pinagsasabi mo, Paul? Alam kong dahilan. Sinong amo magbibigay sa'yo ng ganoon kalaking halaga nang walang kapalit? Umasa ako na babalik ka, Juliet. Pero ano tong ginawa mo? Iniwan mo ako sa ere. Lahat na lang pamilya mo. Puro sila na lang ang inuuna mo. Nagkandaletse-letse ang buhay ko dahil sa'yo. Labis na nagulat si Juliet sa mga sinasabi ni Paul. Wala siyang ideya kung bakit ganoon ang naiisip ni Paul habang sinasabi at nag-a-update naman siya lagi sa kasintahan. Matapos ang mainit na balitaktakan ay tinawagan ni Juliet si Arlene. Nagpatay mali siya naman si Arlene. Ayon dito, simula nang umuwi siya ng bansa ay isang beses pa lang sila nagkita ni Paul at sa mall pa ito nangyari. Umiiyak na ibinahagi ni Juliet ang pag-aaway na naman nila ni Paul pati ang panibugho ng binata sa kanya. Hindi niya lubos maisip na may masamang iniisip pala sa kanya si Paul. Pinagbintangan siya sa bagay na kailanman ay hindi niya ginawa. Nakisimpatya naman ang kaibigan at nangakong kakausapin si Paul. Sa pagbaba ng telepono ay isang mukha ng demonyo na may lihim na ngiti ang namutawi sa labi ni Arlene. Kumpirmadong sira na nga ang relasyon ng dalawa. Nagtagumpay si Arlene at malapit na ang araw na tuluyan ng mapapa sa kanya si Paul. Samantala, hindi matanggap ni Juliet ang mga narinig niya mula kay Paul.
Nagtataka siya kung bakit ganoon na lamang ang iniisip ng kaniyang kasintahan. Umaasa siya na maliwanagan si Paul sa tulong ni Arlene. Isang araw, sumapit ang kaarawan ni Aling Maria. Nagkaroon sila ng kaunting salo-salo dahil iyon din ang kagustuhan ni Juliet. "Mara anak, maaari mo bang ihatid mo ang ulam na ito sa Kuya Paul mo? Nag-aalala ako sa batang yun. Bakit hindi sumasagot sa mga tawag ko?" "Opo, Nay. Hihintayin ko lang ang asawa ko para magmotor kami." "O sige, ikamusta mo na lang ako sa kanya at sabihing dumalaw naman dito." Umusad na nga si Mara, ang bunsong kapatid ni Juliet, kasama ang asawa nito. Bandang 7:00 na ng gabi nang makarating sila sa apartment ni Paul. Nagbigay galang si Mara hanggang sa lumabas na si Paul. Nagkaroon ng kaunting pag-uusap ang dalawa sa may gate. Hindi na tumuloy si Mara dahil gabi na at nagmamadali ng umuwi. Gayunpaman, wala namang sinasabi si Paul sa nangyari sa kanila ni Juliet. Umalis na si Mara at umangkas na sa motor. Sa unahan ay tumigil muna sila sa isang tindahan upang magpa-load. Nang mapansin ni Mara ang taxi na huminto sa labas ng apartment ni Paul. Nakita niya na lumabas at pumasok si Arlene sa apartment. Kumunot ang noo ni Mara at hindi maganda ang kaniyang kutob. "Zandro, si Ate Arlene pala yung dumating at pumasok sa bahay ni Kuya Paul." "Eh ano naman ngayon? Magkaibigan naman sila." "Parang iba kasi ang kutob ko eh." "Tumigil ka nga, Mara. Kung ano-anong iniisip mo. Sumakay ka na at makauwi na tayo." Sa pagdating nila Mara sa bahay ay patuloy pa rin siyang kinutuban. Parang iba kasi ang nakikita niya sa nalalaman niya. Hindi na muna niya ibinahagi sa kapatid. Nais niya na makasiguro sa hinala. Samantala, hindi naman nagpatinag si Juliet sa problema. Nagpatuloy siya sa kaniyang ginagawa. Umasa siya na maliliwanagan na si Paul. Pero ilang linggo na ang nakalipas ay hindi na tumawag pa si Paul. At wala ring balita sa kanya si Arlene. Kaya siya nang tumawag sa kaibigan. Sa kanilang pag-uusap ni Arlene ay walang nakuhang magandang balita si Juliet. Ayon kasi sa kaibigan, naging abala ito sa paghahanap ng trabaho. At si Paul naman ay hindi niya mahagilap sa bahay nito. Hindi na rin siya nagtanong sa kaniyang pamilya dahil ayaw niya na mag-isip pa ang mga ito sa relasyon nila. Kaya si Juliet na mismo ang gumawa ng unang hakbang. Tinawagan niya si Paul pero pinatayan lamang siya ng cellphone. Pumatak na lamang ang luha ni Juliet dahil malinis ang kanyang konsensya. Pero bakit ito ang nangyayari sa kanila ni Paul? Samantala, lihim naman na kumilos si Mara. Mula sa trabaho ay nagpunta siya malapit sa apartment ni Paul. Tumatambay siya sa isang milk tea shop sa lugar. Sa ilang gabi ng kaniyang pagmamanman ay palagi din niyang nakikita si Arlene at inaabot na ng 2 oras. Hindi pa rin lumalabas ang babae. Mas lalo pang lumakas ang kutob ni Mara pero wala pa siyang matibay na ebidensya. Gawa nga na nawala na ng trabaho si Paul ay si Arlene na ang nagsusuporta. Siya na ang nagbabayad ng renta, bumibili ng pagkain at iba pang pangangailangan nila. Gamit ang perang ibinigay ni Juliet kay Arlene. Sa bagay na ito ay walang ideya si Paul. "Arlene, nahiya na ako sa'yo. Pinaghirapan mong perang yan pero ginagastos mo sa akin." "Ano ka ba, Paul? Ayos lang yun basta ikaw. Hindi kita iiwan, lalo na ngayon nalugmok ka." "Nakausap ko na ang mga kaibigan ko. Magkakatrabaho rin ako. Pero salamat, Arlene. Ikaw ang nagpawala ng lungkot ko." "Ano na bang status ninyo ni Juliet? Kayo pa ba?" "Hindi ko alam pero pakiramdam ko wala na akong halaga sa kanya. Imbes na ayusin namin ang problema, mas lalo pang lumala." "Paano maayos kung may iba na siya, Paul? Hindi nga ako makapaniwala na ipagpapalit ni Juliet ang kaniyang dangal para lang sa pera. Iba talaga kapag nasa harapan mo ng salapi. Kahit ang prinsipyo mo, lununukin mo na lang." "Mas mabuting hiwalayan ko na siya. 2 taon pa. Sabi niya 1 taon lang siya doon pero bakit ganito?" "Nandito ako, Paul. Handa akong gawin ang lahat. Hindi ako katulad ni Juliet. Walang salita at gold digger." Sa patuloy na pag-uusap nila ay mas lalong diniin pa ni Arlene ang kaibigan. Hanggang sa nauwi sa paglalaro ng apoy ang tagpo. Makalipas pa ang ilang araw, paalis na si Arlene isang umaga sa bahay ni Paul. Hindi napigilan ng dalawa na maghalikan habang nasa labas ng pinto. Sa pagtalikod ni Arlene ay bumalaga sa kanya si Mara na nakatayo sa labas ng gate. Nanlaki ang mga mata ni Arlene sa gulat
Gayun din si Paul. Agad na tinawag at nilapitan ni Paul ang kapatid ni Juliet. Mara, magpapaliwanag ako. Ano pa ang paliwanag, kuya? Kitang-kita ko na naghalikan kayo. Walang hiya kayo? Sinasabi ko na nga ba? Niloloko niyo si ate. Ikaw, Ate Arlene. Paano mo to nagawa sa best friend mo? Isa kang ahas? Hoy Mara, dahan-dahan ka sa pananalita mo. Bakit? Totoo naman Inaas mo ang boyfriend ng kapatid ko. At ikaw naman kuya, nagpakagat ka naman sa malanding to. Tumigil na kayo. Huwag kayong mag-iskandalo dito, nakakahiya. Susugurin na sana ni Arlene si Mara pero inawat siya ni Paul. Umalis agad si Mara at napuno ng galit. Nanginginig sa tindi ng nararamdaman. Samantala, bumalik sa loob ng bahay si Arlene. Nagkaroon sila ng diskusyon ni Paul tungkol sa nangyari. Dumating sa punto si Paul at nagdesisyon na hihiwalayan na si Juliet. Pero hihintayin niya na malalaman muna ang nangyari bilang gante sa ginawa ni Juliet sa kanya. Ito na ang tamang panahon upang wakasan na ang lahat. Pagka-uwi ng bahay, ay agad nag-message si Mara na nais itong makausap ang kapatid. Dumaan pa ng ilang oras bago tumawag si Juliet sa kanyang bakanting oras. Oh Mara, bakit may nangyari ba kay Itay? Wala ate, pero sa boyfriend at best friend mo meron. Ano? Ilang linggo na akong nagmamanman sa bahay ni Paul. At gabi-gabi, nagpupunta si Arlene doon. At kaninang umaga, nakita ko sila naghahalikan. Tinraidor ka nila ate. Niloko ka nila. Mga hayop. Kala ko inaayos ni Arlene ang lahat. Yun pala, mga walang hiya sila. Ate, huminahon ka. Mabuti nga nalaman na natin ng maaga. Paano kung nagtagal pa to? Pakiusap Mara, huwag mo na tong sabihin kina inay. Lalong-lalo na kay Itay. Opo ate, makakaasa ka. Pinagsakluban ng langit at lupa si Juliet. Unti-unting rumirehistro sa kaniyang utak ang mga pangyayari. Pinagbintangan siya ni Paul na may kalaguyong iba at walang ibang magsasaksak nun sa utak ng binata kundi ang taong malapit sa kanya. Walang iba kundi si Arlene. Pero malaking tanong kung bakit ito nagawa ng kaniyang matalik na kaibigan. Nagpaalam si Juliet sa mga katrabaho na uuwi ng maaga. Walang tigil sa pagkabog ang kanyang dibdib. Nagmamadali siyang lumabas ng opisina at nakita pa siya ni Kiyoshi. Tatawagin sana ito ng binata pero mukhang problemado ang babae. Kaya hinayaan na lang siya nito. Sa kanyang silid, sa isang sulok, doon ibinuhos sa Juliet ang sama ng loob. Kung ano-ano na ang pumapasok sa naratibo sa kanyang utak tungkol sa kaibigan at syota niya. Pakiramdam niya matagal na siyang niloloko pero wala naman siyang ebidensya. Makalipas ang ilang araw, tumawag si Juliet kay Paul at kinumpirma naman ni Paul ang sinabi ni Mara. At nakipaghiwalay na din ang lalaki sa kanya. Parang dinurog ng paulit-ulit ang puso ni Juliet. Siya pa ang ginawang may kasalanan sa relasyon kung bakit ito nasira. Hindi na nakapagsalita pa si Juliet dahil sa tindi ng emosyon. Sumandal ito sa dingding at pilit hinahabol ang hininga. Lumagapak ang cellphone sa sahig habang nasa linya pa si Paul. Sumigaw na lamang ang bigong babae bilang paraan sa paglabas ng kaniyang damdamin. Dinig na dinig pa ni Paul ang sigaw ni Juliet. Tila ba humilab ang dibdib ni Paul at nakaramdam ng konsensya kaya pinatay na lamang niya ang cellphone. Nagtapos na nga ang relasyon nilang dalawa. Tulalang nakahiga sa sahig si Juliet habang kalahating bukas ang mga mata na basang-basa ng luha. Kung ang pagsisikap niya para sa pamilya ang naging dahilan sa pagkasira ng kanilang relasyon, sapat ba itong dahilan? Hindi napansin ni Juliet na nakaidlip na pala siya hanggang sa narinig niya ang boses ng kaniyang ama. Boses na umieko sa paligid na binabanggit ang kaniyang pangalan. Boses ng isang ama na may pagmamahal at nagbigay sa kanya ng lakas ng loob upang bumangon at magpatuloy sa buhay. Nagising si Juliet at agad na bumangon. Sumagi sa isip niya ang kaniyang ama na umaasa sa kanya at ang pamilyang nag-aabang sa kaniyang pagbabalik. Hindi siya dapat sumuko. Hindi dapat pag-aksayahan ng panahon ng lalaking nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Samantala, tuwang-tuwa si Arlene nang sabihin ni Paul na nakipaghiwalay na siya kay Juliet. Naglatag na ng mga pangarap ang babaeng ahas. Bubuo sila ng pamilya ni Paul at magiging masaya habang buhay. May bahid na pag-aalinlangan man si Paul,
Mas mabuti na lamang ito kaysa maghintay pa siya sa isang babae na may kinakasama ng iba. Nagsama na nga ng tuluyan sina Paul at Arlene, pero tila minala si Paul dahil hindi na ito nakakuha pa ng trabaho. Nagmungkahi naman si Arlene na magnenegosyo na lang sila gamit ang perang naipon daw niya sa Japan. Umutang sila ng motor upang gamitin sa mga lakad ni Arlene bilang distributor ng isang networking group. Mga herbal at kape ang ibinebenta ni Arlene. Ininvest niya dito ang perang ibinigay sa kanya ni Juliet. Isang araw, tumawag ang kapatid ni Arlene at ibinalitang nakaratay na sa higaan ng kanilang ama. Imbes na umuwi at humingi ng tawad, ay ikinatuwa pa ni Arlene ang nangyari sa ama. Ayon sa kanya, kinarma na daw ang matanda dahil sa pagpapalayas sa kanya noon. Wala akong pakialam kung ano man ang mangyari sa kanya. Patapos niya akong palayasin noon, siya nang nagputol ng relasyon namin bilang mag-ama. Wala kang puso, ate. Pinagsisihan ko kung bakit pa kita tinawagan. Wala kang kwentang anak. Matagal ko nang alam yon at kahit ano pang sasabihin mo, hindi ako lalapit at luluhod dyan sa ama mo. Magsama-sama kayong lahat. Lumipas ang 1 taon, masamang balita ang natanggap ni Juliet. Ang kaniyang ama ay lumalala na ang sitwasyon. Hindi na kinaya ng gamutan ng sakit nito at humihiling na makita siya. Isa na namang dagok sa buhay ni Juliet. Kinausap niya ang kanyang amo at nagpaalam na uuwi muna ng Pilipinas upang makita ang ama. Hindi naman nag-atubili ang Hapon at pumayag ito agad. Sa mga panahong ito ay naging malapit na magkaibigan na rin sina Kiyoshi at Juliet. Sa katunayan, hinatid pa siya nito sa airport at di na nga naglaon, dumating na si Juliet sa Pilipinas. Nanlumo siya nang makita ang kanyang ama na namayat ng husto at nakaratay na lamang sa kama. Bumuhos ang emosyon ng mag-ama. Sa kabila ng sakit ay natuwa pa ang ama dahil muling nasilayan ang anak makalipas ang ilang taon. Pero hindi papayag si Juliet na walang gagawin. Binalak niya na humanap ng ibang doktor, subalit hinawakan ng ama ang kanyang kamay. Juliet, anak. Tama na. Sobra-sobra ng ginawa mo. Maligaya ako na nakita kitang muli. Maligaya ako na nasa mabuting kalagayan ng ating pamilya ng dahil sa'yo. Hiling ko ang magandang buhay para sa'yo, anak. Panahon na upang bigyan mo naman ng oras ang sarili mo. Itay, kahit sa ibang bansa pa kita ipagamot gagawin ko. Huwag mo kong isipin, Itay, ang mahalaga, kayo. Nararamdaman ko na, Juliet. Malapit na ang oras ko. Pagod na rin ako sa pagtitiis sa mga gamutan. Panahon na para ikaw naman ang sumaya, anak. Makalipas ang 2 araw, ay namaalam na ang ama ni Juliet. Ito ang pinakamalungkot na nangyari sa kanilang pamilya. Wala nang choice si Juliet kundi tanggapin at pagpahingahin na ang ama. Habang nasa lamay, ay kinausap siya ni Mara. Ate, wala ka bang ibang balak gawin ngayon na nandito ka? Hindi mo ba haharapin si Paul at hindi silang dahilan sa aking pag-uwi? At bakit ko kikitain ng mga taong nagwalang hiya sa akin? Pasensya na, ate. Hanggang kailan ka ba dito? Pwede bang dito ka na lang? Total wala na si Itay. Siya naman talagang dahilan kung bakit ka nag-abroad, di ba? May commitment ako sa aking trabaho doon. Matapos ang libing ni Itay, babalik na rin ako. Sumapit ang araw ng libing. Umaagos ang emosyon sa pamilya, kamag-anak at kaibigan. Ito na ang huling araw na masisilayan nila ang kanilang ama. Nang sila ay pauwi na habang nasa loob ng inaarkilahang sasakyan, ay nakita ni Juliet si Paul na kinukubli ang sarili sa mga tao. Akmang magsasalita si Juliet pero bumalik sa isip niya ang mga eksena noon ni Paul at ng kaniyang ama na masayang magkausap. Napaluha na lamang siya dahil sa panghihinayang. Malapit si Paul sa kanyang pamilya. Marahil nais ito na magpaalam kay Berting sa huling pagkakataon. Hinayaan na lamang ni Juliet ang dating kasintahan pero napagtanto din niya na mahal pa rin niya si Paul kaya mas doble ang sakit na kaniyang nararamdaman. Dapat lang talaga na bumalik na siya sa Japan upang lumimot sa lalaking iniibig. Isang araw pa nananatili si Juliet bago umalis ng bansa. Pero bago siya umalis ay inamin niya sa kaniyang ina ang lahat. Ngayon ay naliwanagan na si Aling Maria kung bakit hindi na nagpapakita si Paul.
Nakadama din ito ng galit sa syota at kaibigan ng anak. Gayunpaman, isang napakagandang araw ang iniwan ni Juliet sa bansa. Muli siyang nagbabalik sa Japan sa kadahilan ng mabigyan na ng oras ang sarili. Aalis siya para na sa kaniyang sarili upang hilumin ang pusong sawi. Iginugol ni Juliet ang sarili sa trabaho at pag-iipon. Binalak niya na magtayo ng bahay sa Pilipinas at magkaroon ng negosyo. Ngunit hindi lang pala salapi ang maiipon ni Juliet, kundi ang isang damdamin na ilang taon nang naghihintay sa kanya. Sa pagiging malapit nila ng anak ni Mr. Nakatani na si Kiyoshi, ay nagtapat ito sa kanya ng pag-ibig. Sa mga panahong yun ay hindi pa tuluyang nawala ang pagmamahal ni Juliet para kay Paul. Hindi naman naging agresibo si Kiyoshi. Bagkus, nirespeto nito si Juliet na hanggang sa pagkakaibigan lang muna ang maibibigay nito. Sa kabilang banda, natutuwa si Mr. Nakatani sa pagiging malapit ng kanyang anak kay Juliet. Nakitaan kasi nito ng potensyal si Juliet bilang isang magaling na negosyante. Kung sakaling darating ang araw na magkakamabutihan ng dalawa, ay hindi siya hahadlang dito. Samantala, ang pagsasama ni Paul at Arlene ay nag-umpisa ng masira. Hindi lumago ang trabaho ni Arlene. Ang motor na kanilang kinuha ay nanganganib ng mabawi. Habang si Paul ay hindi nagtatagal sa trabaho dahil sa bisyo ng paglalasing. Lumipat na rin sila sa mas murang paupahan. Paul, ano na? Hindi ka pa rin nakakahanap ng bagong trabaho? Bakit ba kasi hindi mo matigil yung kakainom mo? Yan tuloy, naapektuhan ng trabaho mo kaya ka natatanggal. Pwede ba? Huwag kang atat. Naghahanap naman ako eh. Ano bang pakialam mo kung iinom ako? Yung motor 4 na buwan na ang bayarin. Paano na lang kung bawiin yan? Malaki nang nabayad ko dyan. Bakit? Ikaw lang bang nagbabayad dyan? At sino sa tingin mo? Bakit may ambag ka ba? Hoy Arlene, wag mong ipamukha sa akin na wala akong kwenta. Bakit totoo naman talaga na wala kang kwenta? Sa totoo lang, hindi ka na nakakatulong. Ako na ang lahat. Bakit? Sino bang nagsiksik ng sarili mo sa akin? Pinilit ba kita? Na hindi nga kita niligawan eh. Walang hiya ka? Hayop ka talaga. Matapos mong gamitin at pagsawaan ng katawan ko, ganyan lang sasabihin mo? Baka nakakalimutan mo. Ikaw mismong nagbugaw ng sarili mo sa akin. Sa halos araw-araw ay nagbabangayan silang dalawa. Ang dating matipunong hitsura ni Paul ay nagbago na dahil sa kalabisan ng bisyo. Si Arlene naman ay nabalot na ng utang. May mga sandali na tumatakas ito sa mga pinagkakautangan. Isang taon na naman ang lumipas, muling bumalik ng bansa si Juliet. Mas iba na ang kaniyang forma kaysa dati. Halatang umasenso na ito sa buhay. Umuwi siya ng bansa upang simulan ang planong pagpapatayo ng bahay. Kasama din niya si Kiyoshi sa pagkakataong ito, pero bilang magkaibigan lang. Naging masaya ang unang bakasyon ni Kiyoshi sa Pilipinas. Dinala siya ni Juliet sa magagandang lugar. Minsan ay nagawi sila sa puntod ng kaniyang ama. Hindi na iwasan ni Juliet ang maluha dahil sa pananabik dito. Nakita ni Kiyoshi kung gaano kamahal ni Juliet ang ama, kaya mas lalo niya itong minahal. Nasaksihan din ng binatang Hapon kung gaano kamahal at inaalagaan ni Juliet ang kaniyang pamilya. Bagay na mas ikinatuwa nito. Isang napakagandang halimbawa si Juliet para sa magiging may bahay niya. Anak, sabihin mo nga sa akin, may relasyon ba kayo ni Kiyoshi? Nay, ano ka ba? Magkaibigan lang kami. Kaya siya sumama sa akin dahil nais niyang magbakasyon sa bansa. First time niya kasi kaya ayun. Talaga lang ha? Kahit napakaliit na mga mata niya nakikita ko na. Iba ang tingin niya sa'yo anak. At saka mabait na bata. Botong-boto ko sa kanya. Diyos ko Nay, ano ka ba? Wala pa sa isip ko yan. Hoy, baka nakakalimutan mo hindi ka na teenager. Baka malipasan ka ng panahon. Bakit yung hinayupak na Paul pa rin ba? Abe, pasensya ka na. Nay, hindi ko na iniisip si Paul. Ayoko lang na maulit sa akin ang nangyari. 10 taon din yun, Nay. Anak, parte ng buhay ang mabigo. Lagi mong tatandaan, mapagod ka na sa trabaho, pero wag na wag kang mapapagod umibig. Anak, wag mong gawing basihan ang naranasan mo kay Paul dahil magkaiba sila ni Kiyoshi. Sa ilang linggo na pananatili ni Kiyoshi sa kanilang puder, ay nakita ni Juliet na naging masaya ito.
Kahit laki sa yaman at marangyang buhay, ay kuryoso ang binata sa mga bagay na ginagawa ng mga mahihirap at natutuwa itong matuto. Malapit sa tao si Kiyoshi, sa Japan man o sa Pilipinas. Marunong itong makisama at mababa ang loob. Pero hindi naiiwasan ni Juliet na may mga piraso ng alaala kay Paul na sumasagi pa rin sa kaniyang isipan. Ate, baka matunaw na si Hapon kakatitig mo dyan. Jowain mo na kasi yan para hindi ka na mahirapan. Hoy, ano ka ba Mara? Tumigil ka nga. Sus, halatang halata naman siya. Wag ako ate ah. Pero may chika nga pala ako sa'yo ate. Yun kung interesado ka. Tungkol sa dalawang ex-BF mo. Dalawang ex-BF? Ex-boyfriend at ex-best friend. Eto na nga, alam mo ba na ang tsaka-tsaka na ni Kuya Paul? Ang haba ng bigote, tas parang hindi na naliligo. Diyos piyong Marimar. Napakalayo sa dati nung kayo pa. Mukhang hindi naalagaan ni Early ng maayos. Ganun ba? Pero bakit mo sa akin sinasabi yan? Wala na akong interes malaman ng buhay nila. Okay na ako, Mara. Okay ka na kay Kiyoshi? Sa pagbalik nila sa Japan ay isang masamang balita ang sumalubong. Isinugod sa ospital ang ama ni Kiyoshi dahil sa komplikasyon sa puso. Dumiretso na ng ospital ang dalawa. Nakaluhod si Kiyoshi habang hawak ang kamay ng ama. Sa kabilang bahagi ng higaan ay naroon ang ina ng binata na umiiyak, habang si Juliet ay nasa likuran lang ng binata. Sa wikang Hapon ay kinausap ni Mr. Nakatani ang anak. Naghahabilin na ito at literal nitong sinabi na gusto niyang si Juliet ang mapangasawa nito. Nabigla naman si Juliet sa narinig pero mas namutawi sa kanya ang eksena ng mag-ama dahil minsan na rin niya itong naranasan at hindi niya napigilan ng maiyak. Upang mabigyan pa ng oras ang pamilya ay nagpaalam muna si Juliet sa amo. Subalit hinawakan nito ang kanyang kamay at sinabing siya na daw ang bahala kay Kiyoshi. Hindi nakapagsalita si Juliet at tanging pagtango na lang ang kanyang nagawa. Sa sumunod na araw ay bumalik na sa trabaho si Juliet. Sa buong araw ay panay silip lang siya sa opisina ni Kiyoshi. May glass wall kasi ito kaya makikita ang nasa loob. Ramdam niya ang tensyon sa pamilya ng binata dahil sa kalagayan ni Mr. Nakatani. Nag-alala din si Juliet dahil kahit papaano, napamahal na sa kanya ang matanda. At higit sa lahat, ito ang nagpabago ng kanyang buhay. Hanggang isang araw, tuluyan ang lumisan si Mr. Nakatani. Nagluksa ang buong kumpanya. Isang malaking kawalan ang pagkamatay ng kanilang amo. Si Kiyoshi na ang pumalit sa pwesto ng ama. Makalipas ang isang taon, muling bumalik si Juliet sa bansa at kasama pa rin niya si Kiyoshi, ngunit bilang kasintahan na. Nais ng binata na personal na makausap ang ina ni Juliet upang hingin ang kamay nito. Natutuwa ako anak na muli mong binuksan ang iyong puso. Akala ko nakasara na to habang buhay. Dasal ko lang na maging masaya ka na. Hindi rin biro ang pinagdaanan mo. Tiyak ako na nakangiti ang tatay mo ngayon habang pinagmamasdan ka. Noon pa man ay nararamdaman ko na si Kiyoshi, inay. Pero hindi ko lang ito binigyan ng pansin. Pero hindi siya nagbago hanggang sa mas nakilala ko siya ng lubusan. Unti-unting nahulog ang loob ko sa kanya. Pinag-isipan ko ng mabuti tunay at sigurado na ako sa aking desisyon. Hangad kong kaligayahan ninyong dalawa anak. Binabati kita. Ilang buwan pa ang lumipas ay muling bumalik sa Pilipinas sina Kiyoshi at Juliet pero kasama na nila ang ina ni Kiyoshi at iilang kamag-anak ng binata para sa kasal. Naganap ang ingrandeng kasalan sa pagitan ng dalawang pusong nag-iibigan. Kitang-kita sa mga mata ni Juliet ang kaligayahan sa garden wedding na pag-iisang dibdib na puno ng pagmamahal at pag-asa. Kung umaapaw man ang kaligayahan ni Juliet, may isang puso naman ang nagmamasid lang sa labas. Si Paul, namuo ang galit sa kanyang mga mata. Inisip niya na ang pinakasalan ni Juliet ay ang amo na sinasabi ni Arlene noon. Walang hiya ka, Juliet. Talagang pinagpalit mo ako sa mayamang Hapon na yan. Ngayon, napatunayan ko na totoo nga ang lahat. Magkandaleche-leche sana mga buhay ninyong lahat. Umalis si Paul bit-bit ang mabigat na dibdib. Sa pagdating niya ng bahay ay nagwala ito. Gulat na gulat naman si Arlene sa inasal ng kinakasama. Hanggang sa nagsalita na si Paul sa dahilan.
Ano? Ikinasal na si Juliet sa hapon na yun? Ibig sabihin nagkatotoo ang mga inimbento kong kwento? Apa talaga naman oh. Nagtilang anghel pala ako. Hayop na Juliet na yun. Silaw sa salapi. Mukhang pera. At bakit naman ang gagalaiti ka sa galit, John Paul? Di ba matagal mo nang alam? O baka naman may nararamdaman ka pa sa babaeng yon? Tumigil ka nga, Arlene. Huwag mo nang dagdagan ng sakit ng ulo ko. Alayas na nga. Samantala, nauna nang umuwi ng Japan ng ina at kamag-anak ni Kiyoshi upang ihanda naman doon ang pagpapakasal ulit ng bagong mag-asawa. Habang nasa bansa pa ang dalawa at ini-enjoy ang bakasyon, si Arlene naman ay nagmamanman sa labas ng bahay nila Juliet. Namangha ito dahil sa mas lumaki at gumanda na ang bahay ng dating kaibigan. Kitang-kita ang pagka-asenso ni Juliet, napakalayo sa dati nitong estado. Minsan isang umaga, lumabas ng bahay si Juliet nang mag-isa gamit ang kotse. Napahinto siya bigla dahil sa isang babaeng humarang sa daan. Nakatagilid ito at nang lumingon sa kanya ay tumambad ang pagmumukha ni Arlene. Agad na bumaba ng kotse si Juliet. Aba, mayaman ka na pala talaga. Tama nga ako. Pumatol ka sa matandang hukluban na yon para sa salapi. So ikaw nga talagang gumawa ng kwento para siraan ako. Sana naman Arlene nag-research ka muna. But anyway, wala na rin akong pakialam kasi tignan mo naman, ang ganda na ng buhay ko. Eh ikaw, kumusta na palang kaibigan kong ahas? Hindi si Mr. Nakatani yung pinakasalan mo? Matagal nang patay ang manugang ko. Oo, tama ang narinig mo. Manugang ko ang dating amo natin. Dahil ang pinakasalan ko ay ang anak niyang si Kiyoshi. Pero bakit parang mas naghirap ka pa yata ngayon, Arlene? Hindi ka ba masaya sa piling ni Paul? Hayop ka? Bakit lahat na lang nakukuha mo? Samantalang ako kahit anong pagsisikap, wala pa rin. Ano to, Arlene? May inggit ka sa akin. At ano naman ang kinaiinggit mo sa akin? Happy-go-lucky naman ang buhay mo noon. Nagtatrabaho ka para sa sarili mo lang. Samantalang ako, kayod kalabaw upang masuportahan ng gamot ni Itay. Ano to, Arlene? Oo, Juliet. May inggit nga ako sa'yo. Simula nung naging kayo ni Paul, pakiramdam ko lahat na lang nakukuha mo. Kaya kinuha ko siya sa'yo. Napakawalang hiya mo. At turingan pa naman kitang matalik na kaibigan. Pero nangyari na. Tapos na. Ang tadhana na lang ang huhusga sa inyo. Bumalik na sa kotse si Juliet at pinatakbo ng mabilis ito. Hindi niya maiwasan na makaramdam ng galit. Galit kay Arlene, kay Paul, o kahit sa sarili. Itinabi niya ang kotse at doon humagulgol ng iyak. Tila nanumbalik ang sakit ng kahapon. Hindi pa pala tuluyang nakawala si Juliet sa nakaraang nakatali pa rin sa kanya. Kinabukasan, nagmungkahi si Juliet na agahan na lang nila ni Kiyoshi ang pagbalik sa Japan. Nagdahilan siya na nais niyang tumulong sa paghahanda ng kanilang kasal doon. Tinapos lamang niya ang mga dokumentong kailangan ng kaniyang pamilya papuntang Japan para dadalo sa kasalan at lumipad ng mag-asawa. Makalipas ang 3 buwan ay muling kinasal sina Juliet at Kiyoshi. Ipinaramdam nito na si Juliet ay tila isang reyna ng lahat. Damang-dama ni Juliet ang pagmamahal sa kanya ng banyagang asawa. At sa panahong to, hindi na isang manager si Juliet, kundi may malaking katungkulan na siya sa kumpanya ng mga Nakatani. Hindi pinigilan ni Kiyoshi ang nais ng asawa niya na magkaroon ng magandang career at hindi lang simpleng may bahay. Hanggang isang araw ay naabutan ng stoplight si Juliet. Hindi sinasadyang napatingin siya sa kanang bahagi ng kalsada. Nakita niyang isang katolikong simbahan. Sa hindi maipaliwanag ay nakaramdam si Juliet ng kapayapaan. Ang mabigat na pilit niyang tinatago sa dibdib ay tila ba hinimas ng kakaibang enerhiya. Itinabi ni Juliet ang kotse at pumasok sa tahimik na simbahan. Doon siya nagdasal ng taimtim at isinuko sa Diyos ang lahat ng bigat sa puso. Kasunod nito ay sumali sa mga Bible activities at fellowship si Juliet at doon niya natagpuan ng kapatawaran sa sarili. Ang paglapit sa Diyos ay matagal na pala niyang hindi nagagawa simula noong nagtrabaho siya sa Japan. Sa unti-unti ay naging mas panatag na si Juliet at taas noong humarap sa mundo ng walang puot at galit. Samantala, sa Pilipinas, sinugod na si Arlene ng pinagkakautangan niya. Nagkagulo at nagsabunutan sila ng isang babaeng naningil sa kanya.
Sa mga sumunod na araw ay may kumuha na ng kanilang kagamitan, pambayad sa utang. Minsan isang gabi, umuwi pang lasing si Paul. "Oh, nasaan ang TV? Nanakawan ba tayo?" "Wala na, kinuha na pambayad utang. Pati ang ref at washing machine. Kulang na lang mga damit natin kunin din." "Yan ang napala mo sa pangungutang. Bakit hindi mo na lang ibenta yung sarili mo para naman may pakinabang ka?" "At ako pa ngayon ang walang pakinabang. Eh ikaw, anong tingin mo sa ginagawa mo? Imbis na maghanap ka ng trabaho, panay inom ka na naman. At alam mo ba kung bakit ako nabaon sa utang? Dahil yun sa'yo, hayop ka. Naubos na ang perang pinaghirapan ko. Wala na. Pesteng buhay to." Ang kahirapan sa buhay nila Arlene at Paul ay hindi pa nagtapos doon. Dumating sa punto na pinalayas sa sila ng landlord ng inuupahang bahay dahil sa hindi na nakakabayad ng 5 buwan. Isang nakakahiyang eksena ang naganap sa umagang yon. Naglakad ang dalawa sa kalye, bitbit ang iilang maleta at bag. Daig pa ang mga dagang walang matirhan. Si Arlene ay walang mukhang ihaharap sa pamilya, gawa ng pagtakwil nito sa ama at sa pagkutya nito noong nakaratay na sa higaan. Habang si Paul naman ay wala ng pamilyang maaasahan dahil matagal na rin siyang humiwalay dito. Samantala, kabaliktaran naman ang naging buhay ni Juliet, kapiling ang asawa. Tinatamasa niya ang marangyang buhay, salapi at kayamanan. Habang ang pamilya naman niya sa Pilipinas ay masarap din ang buhay. Binigyan ni Juliet ng suportang pinansyal ang mga kapatid upang makapagpatayo ng negosyo. Ang kanilang ina ay namuhay ng masagana at may monthly allotment mula kay Juliet. Pero sa kabila ng lahat ay hindi maiwasan na makaramdam ng lungkot dahil hindi na mararanasan ng kaniyang ama kung ano na sila ngayon. Hindi naglaon ay nagtayo ng agency si Juliet kung saan layunin nito ang makapagbigay ng trabaho sa kapwa Pinoy. Hindi naging madamot si Juliet sa tinatamasang swerte, ang dating simple at manggagawa sa farm. Ngayon, isa ng executive at nagmamay-ari ng mga negosyo. Isang araw tinawagan niya si Mara upang ipaalam na babalik siya ng bansa para sa opening ng kanyang agency at dumating ng bansa si Juliet ng mag-isa. Hindi nito kasama ang asawa dahil naging abala rin ito sa negosyo. "Anak, ibang-iba ka na talaga ngayon. Negosyante ka na. Parang hindi na kita makilala dahil sa ayos mo." "Hinay, ayos lang naman ang nag-iba sa akin. Ako pa rin si Juliet, ang batang gusgusin. Pero sana na magtagumpay ang agency ko. Nais ko magbigay ng trabaho sa kapwa ko Pinoy. Sa paraan kong ito, sana makapagpabago din ako ng buhay. Tulad na nangyari sa akin." "Kumpiyansa akong magagawa mo yan, anak. Ikaw pa. Siya nga pala. Wala pa bang laman ng tiyan mo? Kailan mo ba ako bibigyan ng apo?" "Naku, Nay, medyo matagal pa po. Aayusin at ihahanda muna namin ni Kiyoshi ang lahat bago kami magkaanak. Gusto namin na panatag na ang loob ko at stable na ang lahat para ang bata na lang ang iisipin ko." "Mahal na mahal ka talaga ng asawa mo, oh. Sana maging masaya kayo habang buhay. Yun lang ang tanging hiling ko, anak." "Maraming salamat po, Nay." Isang linggo ng umaga, nagsimba ang buong pamilya ni Juliet. Sa kalagitnaan ng misa ay nag-vibrate ang cellphone niya. Nakita niyang si Kiyoshi pala ang tumatawag. Lumabas siya ng simbahan at doon niya kinausap ang asawa. Sa pagbaba ng tawag ay napansin ni Juliet ang mga tao na nasa labas. May nagtitinda, mga pulubi at manlilimos. Napatitig si Juliet sa mga ito. Naisip niya na mas maswerte pa pala siya kumpara sa mga taong ito. Papasok na sana siya ng simbahan nang mahagip ng kanyang mga mata ang taong napakapamilyar sa kanya. Walang iba kundi si Paul. Nanlaki ang mga mata ni Juliet dahil sa gusgusing anyo ng dating kasintahan. May hawak itong lata at nanlilimos sa mga taong dumadaan. Ang isang tsinelas, sira. Ang damit, ganun din. Madumi pa ang katawan. Napatakip na lamang ng bibig si Juliet dahil sa awa na nararamdaman. Hanggang sa magtagpo ang kanilang mga mata. Tila tumigil ang mundo sa kanilang dalawa. Marahang humakbang si Paul na nagsisimulang pumatak ang mga luha. "Juliet, ikaw na ba yan? Mabuti at maayos ka. Sa itsura mong yan,
Mukhang masaya at napakayaman mo na. Ano nangyari sa'yo, Paul? Bakit ka nagaganyan? Ewan ko. Napabayaan ko ng buhay ko simula nung nagkahiwalay tayo. Hindi ko na malayan. Unti-unti na pala akong bumabagsak. At eto ako ngayon. Namamalimos na lang. Lahat na wala na sa akin. Juliet, nais ko sanang humingi ng tawad sa lahat. Naiintindihan ko naman kung bakit mo yun ginawa. Ginawa ang alin? Ang patulan ng amo ko? Iyan bang sinabi sa'yo ni Arlene? Bakit? Ano bang totoo? Kung sana hindi ka nagpadalos-dalos doon, Paul. Kung sana hinayaan mo ako magpaliwanag. Kung sana nagtiwala ka sa akin. Lahat ng sinabi sa'yo ni Arlene, pawang kasinungalingan lang. Hinding-hindi ko ibababa ang sarili ko para lang sa pera. Niloko ako ni Arlene. Pinaniwala niya ako. Pero ang totoo, Juliet, ako ang nanloko sa'yo. Wala nang mawawala sa akin kaya sasabihin ko ng lahat. Kahit nung nandito ka pa, nagtatrabaho, may nangyari na sa aming dalawa. Nakiusap ako sa kanya na itago namin yon. Juliet, patawarin mo ako. Sawang-sawa na ako sa buhay ko ngayon. Walang pamilya, tirahan at makakain. Ito na marahil ang parusa sa mga kasalanan ko sa'yo. Alam kong huli ng lahat pero sa huling pagkakataon. Sana mapatawad mo ako. Bumuhos ang luha ni Juliet sa mga narinig. Sa sandaling yun, nabigyan ng linaw ang lahat. Pero imbis na magalit ay namutawi sa kanyang puso ang pagpapatawad. Kinuha niya ang kamay ni Paul at pinatawad ang dating minamahal. Habang sa likod ng sasakyan ay naroon pala si Arlene. Nagtatago at nakikinig sa lahat. Napahagulgol na lamang si Arlene nang makita niya ang dalawa. Puno ng pagsisisi dahil sa panloloko at kataksilan na ginawa niya sa taong walang ibang ginawa, kundi ang tulungan at suportahan siya. Hindi na siya nagpakita kay Juliet dahil sa labis na kahihiyan. Nang matapos ang misa, nakatanaw na lamang sina Paul at Arlene sa malayo habang kasama ni Juliet ang pamilya na isinasakay sa magara at mamahaling sasakyan. Ngayon ay mas buo na ang pagkatao ni Juliet. Nalaman na din niya ang lahat at natanggap na niya ang sakit ng nakaraan. Bumalik siya ng Japan at nagpatuloy sa masaya at matagumpay na buhay. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan niyo ang kwento, please leave a like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. This is Miss Hanalet here in Miss Teen Stories. Hanggang sa muli, paalam!